Cancel muna lahat ng lakad, Claire. Mahirap na. Mas importante, safe tayo. Ang dami palang naragrarally sa labas. Cancel muna lahat ng lakad, Claire. Ayan mga kababayan, panoorin natin. Has been having a selective kind of justice daw po. They have their opinion. I believe they're wrong. I believe they're wrong mga kababayan, sabay talikod. Thank you, sir. Thank you, sir. Safe travel. Umalis pa rin si BBM na takot mga kababayan sa pagdating kaya ni Senator Marcoleta. Panoorin natin. Senator, ano gusto niyo sabihin sa mga taga-suporta niyo po? Senator, baka may gusto kayo sabihin? Ayan po si Senator Marcoleta dumating sa rally. Mga kapuso. Grabe mga kababayan, may hinuli doon, ano ho? Dito kaya si BBM natakot? Inato na punong-puno lima ko sa kapag knowledge o kaya pangyana sa kanusampon sa oras tanong niya na maganda sa mic ko man na sudama knowledge so makuta na ibagat knowledge sa kanon tuwi mapayan ano na manot mas matiwaw na pag-inom makuta inato na punong-puno lima ko sa kapag knowledge o kaya pangyana sa kanusampon sa oras tanong niya. Ganyang karami po ang nagtitipon-tipon dyan sa Bangsamoro mga kababayan. Pag ito po ay makilahok dito sa EDSA or ngayon po ay malilipat na sa liwasan, ano kaya ang mangyayari? Kaya pa kaya ni BBM ang show? Mga kababayan, yan po ang ating pag-uusapan, ang rally sa EDSA at naganap at pagsasalita ni Senator Marcoleta. Tunghayan po natin ito kung ano po ba talaga ang tunay at dapat natin pakinggan ang issue sa bayan, kung ano po ba talaga ang nangyayari sa ating bansa. Yan po ang lahat ng ating pag-uusapan. Ngunit bago yan, nagpapasalamat po muna ako sa mga ngayon pa lang nakabisita sa akin channel. No? Paki-like at paki-share. Paki-subscribe na rin kung hindi ka pa subscriber. Tatanawin ko malaking utang na loob, wala pong bayad yan, kawayan. Ano? Sa mga matatagal na at lagi pong nagla-like at nag-share, maraming salamat po sa inyo, mga kababayan. Malaki po ang utang ko sa inyo sapagkat dahil dyan, tayo po ay nagpapatuloy at kumikita ng malinis at maayos na paraan. Okay? Marangal po yan, organic po dahil sa inyo po galing, hindi po sa mga politiko ang aming sinasahod. Maraming salamat sa inyong walang sawang suporta. Direkta na kaagad tayo dito mga kababayan. Unahin muna natin to si Kong Mike Defensor. Wala po silang bilang. Hindi po yan away lamang ng pagpapalit ng saligang batas. Ang katotohanan, gusto nilang tanggalin si Dante Marcoleta sa Blue Ribbon Committee. Dahil siya ang tunay na nag-iimbestiga. Pinatawag si Gutesa, pinapatawag ang 18 Marines, pinapatawag ang lahat ng sangkot sa nakawan sa gobyerno. Pero ayaw po nilang madinig. Ayaw po nilang malaman ng taong bayan dahil baka lumabas ang tunay na utak at pinuno ng nakawan dito sa ating bansa. Correct. Takot. Bong. Mandarambong, bong. May ikot. Mga May ikot yung kasama, mandarambong. ang ginagawa na investigasyon ng ating Senador Marcoleta at ang mga kasama na sa minorya, napakalaga sa ating buhay. Napakalaga sa ating kinabukasan. Alam niyo ho ba, 60 billion ang kinuha sa PhilHealth at inilagay sa flood control. Kaya po, pag nasa ospital kayo at sinabing walang pondo ang PhilHealth, hindi pwedeng garantiya. Yan ay epekto ng korupsyon sa nakikita natin sa ating bansa. Correct.
Kita nyo mga kababayan? Yung 60 billion. Alam nyo kung saan kinuha yun? 6 na malalaking proyekto. Isa na lang ang babangkitin ko sa inyo. Wait muna. Yung Metro Manila Subway. Wait muna, mga kababayan. Tandaan po natin ha, hindi po nila ito nababayaran. Ang sabi po ng Supreme Court, isauli po ninyo ang pera ng PhilHealth, which is 60 billion. At yung natitira pang 19 billion ba yun, mga kababayan, ay wag nyo na rin kunin or wag nyo na rin gamitin. Now, ito ang tanong. Ito yung hindi siguro alam ng marami pa nating mga kababayan, yung 60 billion na yon, kung saan po nanggaling ang ipinangsauli nila. Alam nyo ba, sa hindi pa nakakaalam, kinuha po nila sa 2026 GAA. Ngayon po. So, yung ninakaw nila na 60 billion mula doon sa PhilHealth, ito nga, nabanggit dito ni Congressman Mike Defensor na linagay daw sa flood control at alam naman po natin kung ano nangyari sa flood control, di ba? Nagkawalaan. May mga ghost at mga defective, di ba? Ngayon, ang pinambayad nila, ang pinantapal nila, kumuha naman ng budget nitong taon na ito, itong 2026. O di ang nangyari mga kababayan, doble nakaw, nanakawan na tayo ng 60 billion, dinala nila sa ghost projects, tapos kumuha na naman sila ng pera na 60 billion para ipantakip doon sa ninakaw nila. Di ba doble mga kababayan? Plus ito pa, ang mga binabanggit ni Kung Mike Defensor, panoorin natin. Alam niyo ba, 2028, dapat para na tayong Hong Kong, dapat para na tayong Japan, may subway na dumadaan dito sa Metro Manila. Oo. Pero ang pondo, kinuha nila, inilipat sa flood control. Kaya ngayon, 2034 na, delayed na proyekto dahil sa nakawan na ginawa nila dito sa sambayanan natin. Maramdarambong. Kaya po, ang pagkakaisa natin dito ay hindi para sa isang tao. Ang pagkakaisa natin dito ay para sa kinabukasan ng ating bansa. Kinabukasan ng ating mga anak. Kinabukasan ng kabataan. At hindi po tayo dapat tumigil. Titigil ba tayo? Hindi. Lalaban ba tayo? Lalaban. Ayan mga kababayan, dahil dyan, panoorin po muna natin ang buong video kung saan patakas na yata, lumayas na naman itong si Ngagba mga kababayan. Panoorin po ninyo ang video ito. Nagmamadali. Sir, how concerned are you with the ongoing rally in EDSA? I'm sorry? How concerned are you with the ongoing rally in EDSA? What do you make out of their motivation behind the rally? Well, you know, May dumaan na bake. How concerned are you the rally in EDSA? Aw! Ganun lang siya no? Obvious na wala talaga itong pakialam eh. Tama ang sigasabi ni ate niya, di ba? Bangag talaga siguro ito kasi sabi ng ate niya, bangag daw ito si BBM eh. Mga kababayan, kaya wala na itong pakiramdam, wala na itong concern, no? Tingnan niyo, pakinggan niyo yung kanyang sagot. In EDSA, what do you make out of their motivation May dumaan na ba kay? behind the rally? Well, you know, anyone can Okay, hold a rally, and so they held a rally. Ako malakas ang loob ko kasi sa buong kasaysayan, ang iglesia, pag nag-rally, kahit napakarami, hindi sila nanggugulo. And that for me was the main concern, that somebody might get hurt. Ang problema lang namin is that merong impormasyon na siyempre merong mga mag-infiltrate, mag-agitate. Yun ang inaalala namin. Yung pinaka-importante sa amin, walang masaktan. Either tiga-iglesia o kung sino man na mapunta ron na maggulo. So let's just keep everything stable and peaceful. And so far it has been. So I thank everybody involved for
keeping it safe for everybody else. And sir, and your reaction to their allegation that that your administration has been having a selective kind of justice daw po? Well, they have their opinion. I believe they're wrong. Thank you, sir. Thank you, sir. Safe travel. Sabay talikod mga kaubayan, no? Ganun lang ang sagot niya, no? Well, their opinion. I think they're wrong. Sabay talikod, no? Yung administration mo ay selective justice, Marcos Jr. Kita mo naman, di ba? Ang sasanto ng mga senador sa majority. Na nung hindi pa bumabaliktad si Chis Escudero at saka si Saint Judas Joel Villanueva ay hinog na ang mga kaso ng mga ito, di ba? Pero nung bumaliktad, abay biglang nahilaw ang loko. Anak ng teting talaga. Kayo ba mga kababayan, marunong kayo magsaing? Kung marunong kayo magsaing, pagka ang sinaing ba ay hinog na or luto na, nahihilaw pa ba ito? Bumabalik ba itong katulad ng halimbawa, isang mangga, hinog ng mangga. Pag hinog na ba, ang mangyayari ba kasunod? Di ba pag hinog na ang mangga, ang kasunod na mangyayari niyan, O, sagutin nyo nga, di ba overripe or papunta na sa pagkabulok? Bulok, di ba? Hindi eh. Baliktad dito sa kanila eh. Pag hinog na, may hilaw uli. Ibang klase talaga. Pambangag lang po yan, mga ganyang mga kaubayan. Biruin nyo, hinog na. Pagkatapos, nahilaw uli. Wala talaga sa logic, mga kababayan. Sige nga, mag-ano nga kayo. Mapasinaing man, mapaniluluto man. Hindi po pwedeng luto na, tapos nahilaw. Luto na nga eh. Bakit nahilaw? Di ba ka dapat napanis or kaya nabulok or na-overripe? Tama hindi? Kasi nga, nagdagdag na ng panahon eh. Nagdagdag ka na ng oras eh. So na-over na. Overdue, overripe, or mabulok. Hindi po pwedeng bumagbaktak yan. Ano yun? Sumakay ng ng time machine para bumalik uli doon sa dati? Aywan ko talaga dito, mga kababayan. Sa totoo lang, hindi po pang normal yung mga ganyang katwiran, Aywan ko sa inyo kung sang-ayon kayo, mga kababayan. Bueno, tuloy na po natin si Kung Mike Defensor. Eto na po. Parang naririnig ko na yung pag ni Kadante! Marcoleta! Marcoleta! Mga kababayan! Ang senador ng Republika ng Pilipinas lumalaban sa katotohanan at hustisya, Dante Marcoleta! Marcoleta! Kaya ko po. Almusal ko. Magandang gabi po sa ating lahat. Unang-una na po ay gusto ko pong magpasalamat sa inyong lahat. Kahapon pa po ay tinitingnan ko na kayo. Lalong-lalo na po yung nanggaling pa sa malalayong lugar. Meron pa po ako nakitang nasa panig ng katandaan, mga lolo at mga lola. Kahit na po ang lakas ng buhos ng ulan, walang tumitinag, walang umuuwi. Lalo na kung nagpapahayag po kayo ng ating pagkakaisa. Ang ating hinahanap na katarungan, hinahanap nating katotohanan,
transparency, at accountability. Salamat po sa lahat ng mga kapatid sa Iglesia ni Cristo. Salamat din po sa mga hindi kapatid ngunit nakikisang-ayon at sumusuporta sa pagkakaisa natin sa gabing ito. Ang iba po ay mga kakilala ko, yung iba po ay hindi ko man kakilala, ngunit nagpahayag po sila ng pagsuporta at pagmamahal sa ating bansa at sa ginagawa natin ngayon. Hindi na nga po sana ako pupunta dito. Kasi baka akalain po nung iba, ako pa po yung nag-i-instigate, hindi po. Ang palagi ko pong ginagawa, kagaya ng palagi kong sinasabi, ay kailangan maipakita natin kung ano ang tunay at tapat na paglilingkod ng isang public servant sa pamahalaan. Gusto ko pong gamitin ang aking sarili na isang mabuting halimbawa kung paano ang isang public official ay tumupad ng kanyang tungkulin dahil sa pinagtiwalaan ng mga tao para sila ay paglingkuran. Hindi ko po alam kung paano ko kayo pasasalamatan sa tuwing nababanggit ang aking pangalan na sinusuportahan po ninyo ang aking ginagawa para sa ating bansa. Pangalawang araw na po ito, ngunit hindi ko nakikita sa mukha ninyo ang kapaguran. Hindi ko po alam kung paano ako magpapasalamat sa inyo. Kung magagawa ko lang, napuntahan ko kayong isa-isa para yakapin ko kayo. Gagawin ko po. Naisip ko nga, magdadala na lang ako ng hopya. Pero nung makita ko po na napakarami ninyo, kahit 30 pabrika ng hopya, hindi magkakasa sa inyo. Bakit nilulunod ang pag-iimbestiga sa flood control scam? Bakit si Marcoleta ang ikukulong, kayo ang mandarambong? Meron po akong babasahin sa inyo. Alam nyo na po ito, pero kailangan pong alam ko uli sa inyo para maitatak po sa ating puso. Ang babasahin ko po sa inyo ay yung pambungad o yung preambulo ng ating saligang batas. Ito po ang kauna-unahan, ito ang pambungad, ito yung panimula. Kung tawagin natin sa English ay preamble. Ito po ang sama-samang isinulat ng bawat isang Pilipino noong ang ating saligang batas ay ating pinagtibay. Babasahin ko po. Kami, ang nakapangyayaring sambayanang Pilipino na humihingi ng tulong sa makapangyarihang Diyos
upang bumuo ng isang makatarungan at makataong lipunan at magtatag ng isang pamahalaan nakakatawan sa aming mga mithiin at mga lunggatiin. Magtataguyod ng kabutihan sa bawat isa, mangangalaga at magpapaunlad ng aming kamanahan at titiyak para sa aming sarili at sa angkanang susunod ng mga biyaya ng kalayaan at demokrasya sa ilalim ng pananaig ng batas at ng pamahalaang puspos ng katotohanan, katarungan, kalayaan, pag-ibig, pagkakapantay-pantay at kapayapaan ay naglalagda at naghahayag ng konstitusyong ito. Mga kababayan, ito po ang batayan kung bakit nandito tayo ngayon. Nais nating ipaalala sa pamahalaan ang ating mga layunin, ang ating mga adhikain, ang ating mga pangarap para sa ating sarili at sa susunod na saling lahi, at ang ating pangarap sa ating pinakamamahal na bansa. Ito po ang aking paninindigan at alam ko ito ang ating pinagkaisang paninindigan ngayong gabi. Nakahanda po akong magpakulong. Parang si Tatay Kung Digong, mga kinakailangang kababayan, maaresto po ako, wala pong problema. Kung ito po ang kabayarang hinihingi para ipagtanggol ko ang katarungan at ang pambansang kagalingan at ang interes ng mamamayang Pilipino. Nako, hindi papayag. Dapat ang mandarambong ang ikulong. Para si Tatay Digong, mga kababayan, di ba? Handa siyang makulong. Parang ipagtanggol lang kapakanan ng taong bayan. Sana man lang may ninakaw ako. Sana man lang kasama ko sa mga mandarambong. Mga nabanggit na yung mga pangalan nila. Ang isa ay si Martin Romualdez. Ang pinagdalhan ng mali-malitang pera. Ako po ang ibinibintang nila sa akin ay salaping pantulong para sa kampanya para ako'y manalong isang senador. Mga kaibigan po na pribado at sarili nilang pera ang kanilang itinulong sa akin, baka sakaling manalo nga po ako at nanalo nga po. Hindi ko na po ipaliliwanag ang technicality kung paano nila inimbento ang isang gawa-gawang asunto laban sa akin. Tingnan po ninyo kung sino pa yung nagtatanggol at tumutulong para sa ganon, matukoy natin kung sino ang may kagagawan ng pinakamalawak, pinakagarapal na pandarambong sa kabambayan. Siya pa ang inaasunto at siya pa ang pinagbabalakang arestuhin. Mga kababayan, nakausap namin to si Senator Marcolita noon nung pinatawag si Badong, nagkita si Badong at saka si Senator Marcolita. Napasama tayo diyan, mga kababayan. At naikwento ni Senator Marcolita ang maaaring technicality, no? Ayan po kami, Yan po ang meeting namin kay Senator Marcolita. Partner Buds, kapiin ako at saka si Senador. Alam nyo, mga kababayan, ang punto ko lang dito sa sinasabi natin, hindi para ibida ang sarili. Ito ay ito yung
kininto niya rito yung teknikalidad kung paano nila nagawa na i-connect itong kasuhan sa Senator Marcolita. Samantalang ito po ay donation or pera na tulong lang sa kanya, no, para sa kanyang magiging gastusin para sana sa kampanya. Hindi po ito galing sa public funds. Okay? Yun po yun. So, ang isa sa mga technicality dito mga kaubayan, tingnan nyo po si Senator Marcolita, nung panahon nung kampanya, ay hindi po siya nakakapasok sa top 12 or 10. Lagi po siyang 20 plus, 24, 22, 22, 21. Basta 20 lagi. At malayo siya sa survey, di ba? Hindi siya nakakapasok sa Magic 12. Ngayon, kung ikaw ay isang negosyante or ordinaryong tao na may hinahanap kang kapalit, tutulong ka dito. Kasi nga, iniisip mo, pag nanalo ito, mayroon kang mahihinging pabor. Di ba? Kung yun yung target mo. At kung yun yung target mo, pupusta ka ba or tataya ka ba sa isang katulad ni Marcolita na hindi pumapasok sa survey? Wala sa Magic 12? I don't think so, di ba? Tataya ka or doon ka magbibigay ng iyong suporta doon sa iniisip mong pasok sa Magic 12. Kasi para panigurado. Kasi nga, target mo talaga makakuha ka ng pabor, di ba? Tama hindi? So yung logic or lohika dito mga kababayan, hindi dahil sa gustong may makuhang pabor kapalit itong nagbigay kay Senator Marcolita. Kasi nga, kung yun lang yung kanyang habol kay Senator Marcolita, dapat doon siya nagbigay or tumaya sa mga nasa top 12. Tama hindi? Bakit kay Senator Marcolita? Ibig lang sabihin nito, gusto lang talaga makatulong ng tao. Yun yung mga kababayan, yung isa sa naabot kong paliwanag doon sa ipanaliwanag sa amin ni Senator Marcolita. Okay, tuloy natin. Hindi ba katungkulan ng ombudsman ang sila ang humanap, umusig, at parusahan ang lahat ng may kagagawan nito? Bakit ang ombudsman ang nagagalit sa akin? Hindi ba dapat tulungan pa nila ako? Sapagkat iisa ang layunin namin. Ginawa po nilang politika ang lahat ng ito. Ang mga asunto po na sinampa laban sa akin ay nagsasaysay ng kwarta. Pero hindi nagbabanggit ng korupsyon. Nagsasaysay ng halaga, ngunit hindi binabanggit ng ill-gotten wealth. Ipinipilit na iugnay ang public office, ngunit walang binabanggit na abuse of public office. Naglulubid ng mga chismis, ngunit walang ebidensya. Naglulubid ng naratibong pampolitika, ngunit walang binabanggit na elemento o sangkap sa mga krimen na kanilang gawa-gawa. Yun po ang nakapagbibigay po ng malaking kalapastanganan sa ilalim po ng mga batas na umiiral sa ating bansa. Hindi ba sinabi natin, bawal ang bend the law? Ayun. Don't bend the law. Paano naman kasi? Isa naman kasama ko doon sa bulwagan sa Senado, bigla na lang nagsalita. Sometimes you have to bend the law to be able to please the people. Erwin, pasok!
Sumagot naman yung kausap. Sumagot yung kausap. Sinong kausap? Tinanong kasi siya kung tama yung sinasabi. Ang sabi niya, yes sir. Yes, sir. We have to baloktot or bendalo. Mga kababayan, uulitin ko po ang aking pagsaludo sa inyo. Ang aking paggalang, ang aking pagpapasalamat sa ipinakita ninyong pagsuporta at pagmamahal sa akin at sa mga bagay na ipinaglalaban nating lahat. Ang katarungan, ang katotohanan, ang pananagutan, at ang katarungan. Huwag po tayong mag-iwahiwalay. Ang sabi nga natin, we are one. We are one. We are one. Maraming salamat po sa inyong lahat. Yan, mga kabayan. Don't bendalo. Natin, we are one. Pagsaludo sa inyo. Ang aking paggalang, ang aking pagpapasalamat sa ipinakita ninyong pagsuporta at pagmamahal sa akin at sa mga bagay na ipinaglalaban nating lahat. Ang katarungan sa ipinakita ninyong pagsuporta at pagmamahal sa akin at sa mga bagay na ipinaglalaban nating lahat. Ayan, mga kabayan. Don't bendalo. Hinahanap ko yung maganda yun pang thumbnails, no? Ayan, so ito yung problema dito ng Marcos administration. Nahirati sila sa pagbaluktot or pagbendalo, no? Binibend po nila ang batas para umayon po sa kanila. Yun po ang malaking problema nitong si Marcos Jr. dito nga po sa kanyang administrasyon. Kasi kahit hindi na po tama, kahit nakakapang-api na po, gagawin po nilang lahat, kahit magbendalo or baloktutin po nila ang batas, baloktutin po nila ang konstitusyon, importante, hindi lang po sila tamaan nito. Importante, ang tamaan yung kanilang mga kalaban o katunggali. Yan nga po, mga kababayan, ang ginagawa ngayon nitong Marcos administration. Bendalo is real. Talagang baluktot ang kanilang batas, baluktot ang kanilang konstitusyon. At ito ngayon yung inaalmahan ng mga INC. Kita nyo naman kanina, nauna nang sinabi ni Mike Defensor, di ba? Dapat sana ngayon, ano na tayo, yung magkakaano na tayo, magiging Hong Kong na tayo, di ba? Hong Kong na sana tayo. Ayun, mga kababayan. Kaso wala Anyway, para naman doon sa mga hindi pa nakakaalam, no? Yung iba kasi, mga kababayan, siguro para may matutunan po tayo. Halimbawa, naiinis tayo kasi nagta-traffic, hindi tayo makadaan. Instead na unawain muna natin, una nating reaksyon ay naiinis tayo sa mga nagrarally. Ano ho? Pero mga kababayan, para sa aking pagkakaalam, tayo po ay republic or democratic republic, no? Demokrasya po tayo, may kalayaan. At yung republic na yan, nanggaling sa atin. Tayo yung pinanggalingan ng ng kapangyarihan nila. Panoorin natin si Attorney Niel, nagsalita rin dyan. Section 1, Article 2 of the 1987 Constitution. Ang nakalagay po dyan, the Philippines is a democratic state. Yan yung una muna nating lecture, democratic aspect. Naintindihan niyo po ba yung ibig sabihin ng democratic? Demokrasya. O ano ibig sabihin nun? Yes, sagot ninyo Ha? Malaya? So ibig sabihin po ng democracy talaga, malaya tayo regardless of whether or not we are sa majority, sa minority, sa opposition, pwede tayo magsalita at protected po yung mga karapatan natin. Okay?
So yan po yung simplest way to explain what we call political democracy. In a democracy, yung pinaka-basic po dyan, wala pong question tayo dito, majority po yung panalo. So ngayon sa Senate, di ba, majority na sila, may 13. So wala po tayong question dyan. Ibigay na natin yun. Iba na yung Senate President kasi nakuha na po nila yung 13. Tapos yung kabilang side naman po niyan, yung minority, ang goal po ng minority or dapat po gawin ng majority sa minority, respetuhin yung karapatan po nila. Kahit po konti sila, kahit konti tayo, minority ba tayo? Or opposition? Pero for discussion purposes, sabihin po natin minority tayo ngayong hapon. Kung minority po tayo, dapat respetuhin tayo nung majority. Hindi dapat inaapak-apakan yung karapatan natin. Hindi dapat may selective justice at hindi dapat na pag sila yung gumawa tama pero tayo mali. Hindi dapat ganun. 'Di ba? So in simple terms po, yung minority, we should be given the right to fully participate in the democratic process. So ngayon, pag titingnan po natin yung mga senators, ano po yung obvious or napapansin ninyo sa mga senators nating minority? Sige po, open po muna tayo ng payong kasi may blessing from the skies. Para po hindi kayo magkasakit. Okay, so going back po to the discussion natin, kung titingnan po natin yung Senado ngayon, yung minority, yung opposition, ano po yung common denominator sa kanilang lahat? Puro may kaso. 'Di ba? Halos lahat na lang may kaso. At ngayon nga po, di ba, si Senator Marcoleta, kakasuhan daw po ng plunder. So yun yung common denominator pag minority. So ano po ba yung possible na pwede nating itawag sa ganyang situation na yung minority lang lahat may kaso, pero yung majority wala? Bendalo? Aside from Bendalo po, we can call that as political persecution. Kasi kung titingnan lang natin, di ba, minority lahat, ubos ng kaso, majority ang babait. Oo. Ang galing naman. Mga good boy, Judean majority. Mutoo mo, good boy majority tanan. O, di ba? Yung mga majority ngayon, si Saint Judas, Joel, si Saint Chis Judas, si Saint Tuta Judas, si Saint Pinky Judas, si Saint Erwin Judas. So pag ganyan po, na nagkakaroon ng political persecution, Mayroon pa isa, si Saint Viva Max 250. Si Erwin pala, si Saint Bindalo. Mga banal. Si Saint Scala. pinapatahimik, sinasilence, inaapakan yung minority, ang posible pong consequence kasi niyan, mawawala ngayon yung opposition sa demokrasya, yung minority. So pag nawala po yung opposition sa demokrasya, ano po ang epekto? Hindi na po tayo democratic country niyan. Kasi wala nang nakakapengol sa kanila wala nang nakakasalita. Alam niyo ano po yung mangyayari sa Pilipinas pag walang minority or opposition? We will become an authoritarian government. Naintindihan po ninyo yun? Kung hindi nyo maintindihan, in simple terms, magiging dictatorship po yung Pilipinas pag walang minority, walang opposition. So, pag dictatorship po tayo, papayag po ba kayo nun? Hindi unconstitutional, illegal po yan. Kasi ang nakalagay po sa Section 1 of Article 2, the Philippines is a democratic state. Hindi po nilagay doon the Philippines is an authoritarian or dictatorship state. Kaya hindi po dapat pinipolitically persecute, inaapakan, sinasilence yung opposition senators, including your beloved senator, Senator Dante Marcoleta. Hindi po dapat ganun yun. Kung gusto po ng majority matalo yung minority, they should do it in the constitutionally allowed ways, which is
Panahon po nila PRRD, ano nangyari nung 2019 election, if I'm not mistaken? Di ba yung opposition senator nun, diretso, ano yun? Diretso San Silanganan? O diretso Inedoro. Pero dinaan po nung group nila PRRD via the electoral process. Yun. Hindi nila kinasuhan ng kinasuhan, hindi po nagkaroon ng political persecution. Parang hindi nyo naman naintindihan po ata. Diba? So, yan po yung first aspect ng republika natin. And Kita nyo mga kababayan, dito nyo talaga mapapatunayan kung anong klaseng pamamalakad si Tatay Digong noon. Una, marami po ang mga nag-suggest, nagsabi na malakas ang potensyal na i-impeach itong si Vice President Leni Robredo that time. Pero nasagot ni Tatay Digong, wag nyong ginagawa yan kasi binuto po yan ng taong bayan. Oh. Pagkatapos itong mga senador na mga kritiko kay Tatay Digong, yung 8 diretso, hindi niya po ito kinasuhan, hindi niya po ito ginipit. Nakatulad kay Marcos Jr. ngayon. Ano nangyari? Doon nilang ito tinalo sa eleksyon noong 2019. 8 diretso Arenola Inidoro. Sa ngayon, kay BP Inday naman, Poso Negro na para hindi na po makalabas. Kasi Arenola pa lang Inidoro pa lang, hindi na i-flash. Di ba mga kababayan? Napunta sa Inidoro, hindi pa na i-flash. Sunod, no? Kailangan na talaga Poso Negro na kay BP Inday. Maniwala kayo mga kababayan, pag si BP Inday na ang maging Pangulo, diretso na po ito, Poso Negro. Hindi na po Inidoro. 12, Poso Negro. Ang ganda. May isa pa ako dito napansin kay Atty. Ningil mga kababayan. Itong pag ginagawa pagtitipon, marami pang mga nagagalit sa mga ganito. Pero nakakalimutan pala ng taong bayan na ito palang ginagawang pagtitipon ay karapatan pala natin ito. Dahil tayo nga naglagay sa kanila, tayo rin dapat ang mag-question kung ginagawa ba nila ang kanilang trabaho. Ngayon, paano ba? Dapat sa mapayapang paraan katulad po nito. So kung mapayapang paraan katulad nito, bakit tayo magrereklamo? Di ba? Tayo na ayaw maki-join, tayo na ayaw nating gawin ang obligasyon natin. Obligasyon po natin bumuto. Maghalal tayo ng isang pangulo, ng mga opisyalis ng gobyerno. Di ba? Pagkatapos ngayon, nung mayroon siyang ginagawang kalukuhan pagnanakaw, lalo na sa ating gobyerno, ayaw mo naman gumawa rin ng obligasyon mo. Ang obligasyon mo, sitahin mo. Ito ngayon ang ginagawa ng Iglesia ni Cristo o ng mga taong mapayapa na nagsasalita. Di ba? Sinisita. Anong gusto mo? Tuloy-tuloy tayong pagnakawan? Kung ayaw mo maki-join, di igagalang namin, nirerespeto namin ang iyong ang iyong paniniwalan. Ayaw mo maki-join. Pero wag ka namang na para bagang minamasama mo pa or galit ka sa mga nagrarally. Doon ka magalit sa mga nagraraling mga MPing terorista na talagang nambubugbog, nananakit ng mga kapulisan. Yun ang dapat katakutan. Yun ang dapat kagalitan. Yun ang hindi tama. Diba? Ang daming mga nasugatan. May mga sinusunog. Pati establishmento. Yung hotel nga dyan sa sa Recto muntik pa doon maabutan si KPL. Ano ba itong kaibigan natin kasi sa KPL? Doon pa talaga pumisto sa Sugo doon nagkaroon ng inkwentro ang mga ralista. Ayun, muntik ito rin masuot doon sa sa Sugo. Anyway mga kaubayan, ito, yung rally po na yan ay magpapatuloy po dito nga po sa Liwasang Bonifacio. Tayong mag-ipon na hindi na tayo kailangan kumuha ng permit. So, lilipat tayo sa Manila. Kaya ang amin naman, pwede nang magsadyaryo, lakad na tayo, at yun ang ating pakiusap ng otoridad, susundin namin yung batas, hindi nyo kami inisyo ng permit, magdadaos kami sa pwede namin gawin, yung aming karapatan, huwag nyo lang kami kakarangin. Malinaw yan mga kapatid, tahimik tayo, wala tayong anumang gagawin kaguluhan, pero lilipat tayo para ma-raos natin yung karapatan natin na kinagarantiya ng saligang batas.
Kaya mga kapatid, lilipat tayo sa Maynila sa Liwasang Bonifacio. Ayan mga kababayan, sa Liwasang Bonifacio. At mabilis naman pong tumugon dito ang pamahalaan ng lungsod ng Maynila. Ito po, no? Manila Public Information Office. Liwasang Bonifacio is a government designated freedom park. As such, the Iglesia ni Cristo, INC, does not need to secure a permit to assemble peacefully in the area. Attorney Eduardo Warde P. Quintos, City Administrator. So kanina po madaling araw, alas 3, ay may napanood akong video mismo ni Yorme Isko Moreno na nag-declare na po siya nang wala pong pasok ngayong araw ang Maynila. Lahat po ng antas, pati public, pati private, yung mga mag-aaral. Wala pong pasok sa Maynila ngayon. Dahil po nagaganap ngayon ang rally ng INC dyan sa Liwasang Bonifacio. So di ba napakaganda mga kababayan, ang Liwasang Bonifacio ay isang freedom park na pwede diyan magkatipon, no, ang ating mga kababayan, di ba? So dumadami na yung mga ralista. Tingnan natin ang update dito mga kababayan sa Liwasang Bonifacio. Magandang umaga mga kapartners. Nandito pa rin tayo sa Liwasang Bonifacio dito sa lungsod ng Maynila kung saan patuloy na dumadagsa ang mga miyembro ng Iglesia ni Cristo para sa ikatlong araw ng kanilang pagtitipon. At maliban sa mga miyembro ng INC ay nakikiisa rin dito ang iba't ibang grupo naman mula sa Batangas. At sa mga oras na ito mga kapartners ay makakausap po natin si Attorney Jerry Manalo, ang organizer po ng iba't ibang grupo mula sa Batangas. Sir Jerry, pakibati mo po na ang ating mga kababayan po na nanonood po ngayon dito sa SM9 News. Ayan mga kababayan, ang SM9 News, nandyan po ngayon sa SM9, nandito pala ako. Sorry. So, ayan po, yung rally ng INC ay malipat or nalipat na po dyan ngayon sa Liwasang Bonifacio, which is Freedom Park, no? Naalala ko lang tuloy itong tungkol dito sa Freedom Park na ito, naalala ko lang tuloy mga kababayan, yung panahon ni Tatay Digong na ilang beses kami pinagsarahan sa Tacloban, sa Dumaguete, di ba? Hindi kami pinagrally doon sa Freedom Park. Yun ang nakakalungkot mga kababayan. Samantala, dito na lang sa Maynila, alas 3 pa lang na madaling araw, si Yorme nag-live na kaagad para i-consider nga po itong rally ng INC. So, napakaganda ng mga kababayan. Speaking of rally, sa tingin nyo kaya may tsansa? Ano kaya kung mag-join po itong mga kababayan natin na mga bangsamoro? Nakahanda kaya ang liwasan sa dami nitong... Tandaan po natin ang mga bangsamoro nagpunta na sa Minjola na nakarang araw sa harapan ng Supreme Court. At ngayon, baka dito naman po sila sa harapan naman po ng liwasan kasama ng INC at ang iba't ibang mga grupo. Inato na punong-puno lima ko sa knowledge o kaya banyanan sa kanasampon sa bab sa oras tanon niya na maganda sa may ko man na sudama knowledge so makuta na ibaga knowledge sa kanon tuwi mapayan ano na manot mas matiwaw na pagkinom makuta inato na punong-puno lima ko. Pakitranslate nyo na lang po mga kapatid doon sa mga nagsasalita ng Muslim. Di ko po alam kung paano ang ano po itong anong salita, anong itik po ito, no? Marami po yata salita sa Muslim. May Maguindanao, may Tausog, may Yakan, may Maranao, may Muro. Hindi ko po alam mga kababayan. Di pa ako nakakaintindi ng Muslim. Naintindihan ko lang dyan na Assalamualaikum. Yan. At saka Syukran. Yan ang mga naintindihan ko dyan. So, sa tingin nyo mga kababayan, pag sila naman ang makijoin dito, ano ang mangyayari at ano ang exciting part na aabangan? Kasi ngayon, ako nakikita ko yung Bangsamoro, magandang sinyalis po ito na dinadaan na po nila sa mapayapang protesta. Kaysa before, nung hindi pa presidente si Tatay Digong, alam po natin kung ano po ang kanilang ginagawa noon, di ba? Dinadaan po nila sa gera. Literal na gera mga kababayan. Bago pa si Tatay Digong maupong presidente. At naging presidente si Tatay Digong, nabigyan na po sila ng maayos na pakikiisa sa ating gobyerno.
At ito na nga ngayon ang kanilang ipinagpatuloy. At ito naman ngayon yung mukhang iniipit at hindi binibigay ni Marcos Jr. Kaya ngayon nagrereklamo sila dahil sila yung dahilan kung bakit po nagkaroon ng peace process or bangsamoro diyan nga po sa Mindanao. Itong mga grupo nila Al-Haj Murad, no? Yung MILF. Mga kababayan, kung ano yung masasabi sa videong ito, ay pakicomment nyo po dyan sa baba at pag-usapan po natin at pupusuan po natin yan. Kung nabitin kayo, abangan nyo po ang mga susunod nating video. Maraming salamat. This is Bimar Channel. Pansamantala magpapaalam. Pilipinas. Bye-bye!